5 taon ang nakalipas mula nang umalis siya para magtrabaho abroad. Pero nung umuwi siya, ilang linggo lang. Na hindi ko akalain na hindi pa rin pala nagbabago yung tingin niya sa akin. Ang dami niyang napupuna na kaliit-liitang bagay. Dumadating sa point na nakain ako sa kwarto, wag lang niya akong ismidan, wag lang niya akong pagsalitaan, wag lang niya akong dabugan. Namatay yung tatay ko, 7 taon pa lang ako. Kaya ang nanay ko yung nag-shoulder ng lahat ng responsibilidad sa amin. Naglabandera din siya at kumakayod dito, kumakayod doon. Kaya rin siguro dumarating sa point na rindido siya sa buhay na meron kami. Kaya dapat pag darating siya sa bahay, hindi pwedeng marumi or makalat yung bahay namin. Kaya naman maliliit pa lang kaming magkakapatid ay marunong na kaming lahat sa gawaing bahay. Napapansin ko na palagi niya akong napupunan, nabubugbog, as in palagi niya akong nasasaktan. Dumating sa point na yung kuya ko na yung naglalayo sa akin at itinatago niya na ako para hindi ako bugbugin ng nanay ko. Well, kahit naman yung mga kapatid ko nasasaktan din niya, pero iba lang talaga yung sa akin. Yung pananakit na parang hindi niya ako sariling anak. Ramdam na ramdam ko yung pagiging mainit ng dugo niya sa akin. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral ko. Never akong naging tama sa paningin ng nanay ko na palagi na lang mali ang nakikita niya sa akin. Hanggang sa nagdalaga na ako at nag-high school, napasok ako na may pasa at masakit ang ulo ko sa sabunot niya. Hanggang makagraduate na ako ng high school ay patuloy pa rin niya akong sinasaktan. Hindi ko na kayang isa-isahin pa yung ganong trato niya sa akin. Hanggang sa nararamdaman ko yung happiness, yung peace sa mga kaibigan ko. Natuto akong uminom ng alak, magsigarilyo ng walang tigil araw-araw. At mas lalong lumala yung pananakit niya sa akin, which is yung pananakit sa akin ay may reason na dahil nga naging pariwara na rin ako. Much better sa pakiramdam kaysa naman nung bata ako na nasasaktan ako nang hindi ko maintindihan. Hanggang sa nag-asawa na ako ay dumating din sa point na 2 taon kaming hindi nag-uusap ng nanay ko. Kaya nagkaroon na rin ako ng sarili kong buhay. At eto na nga, siningil na ako ng panahon at nagkaroon ako ng sakit na cancer. Dahil doon nagkaroon ng dahilan para kausapin ako ng nanay ko. Sinugod ako sa ospital dahil naubusan na ako ng dugo. Akala ko talaga oras ko na. 2 taon kong nilabanan yung sakit ko at pandemic pa nung mga panahong yun. 2021 ay bumalik sa dati yung katawan ko na kahit hindi ako nagpapa-opera. Bumalik ang presence ko kay Lord. Naging guro rin ako ng mga bata sa simbahan para patunayan ko sa sarili ko at sa mga malapit sa akin na nagbago na ako. Yung bahay naming dating kubo, pinarenovate ko rin at pinaayos ko habang wala yung nanay ko. Hanggang sa dumating yung time na umuwi na siya ng Pilipinas. At ngayon ngay kasama ko na siya. Panatag ako na dahil mahabang panahon ang nakalipas na halos 5 taon din simula nang umalis siya para magtrabaho abroad. Pero akala ko sapat na yung lahat ng dinanas kong hirap. Yung pagod, yung sakit para sa lahat ng kaparusahan sa pagiging pasaway ko. Lahat yun ay baliwala dahil hindi ko pa rin maramdaman yung tiwala ng nanay ko. Na ilang linggo pa lang simula nang dumating siya ay sobrang dami na niyang napapansin sa akin. Kahit kaliit-liitang bagay, ultimo pananamit ko napupunan niya. Dumadating na lang sa point na nakain ako sa kwarto, wag lang niya akong ismiran, wag lang niya akong pagsalitaan, wag lang niya akong dabugan. Dinadaan niyang lahat sa pagpaparinig. Minsan ang sakit niya talagang magsalita. Palagi niyang sinasabi sa mga tao na nagkandaga utang-utang siya dahil sa akin. Mahal ko yung nanay ko kahit na sobra yung pasakit na binibigay niya sa akin. Ang kaibahan lang ngayon na malaki na ako, hindi na niya ako kayang saktan. At kung sakali manalapatan niya ako, lalaban talaga ako. Sobrang nauubos na rin yung pasensya ko. Sa mga followers niyo at sa'yo, Mami Len, I need an advice. Letter sender, Mary. Una sa lahat, congrats. And thank God kasi isa ka sa cancer survivor. Sa sobrang dami ng pinagdaanan mo habang wala siya, pero pagbalik niya, same treatment pa rin. Sobrang init ng dugo niya sa'yo. Yung sama ba ng loob mo ever since hindi ka nagtanong? Or yung i-heart to heart talk mo man lang yung nanay mo? Kung since 7 years old, yung pasakit mo sa nanay mo ay hanggang ngayon ay dala mo. Sobrang hirap pag pinakawalan yan sa edad mo ngayon. Baka maghalo ang balat sa tinalupan. Pero alam mo mas okay yan, yung galit na galit yung ka. Yung masabi mong lahat-lahat sa kanya ng isang bagsakan lang. Pag dumating yung time na yun, pakawalan mo yung galit mo at isumbat mong lahat yan sa kanya. Kasi the more na kinikip natin yung sama ng loob natin, the more na pati yung samahan ay nasisira. Na imbes na pag-usapan ay iniipon na lang. I believe naman na kahit paano ay mahal ka ng ina mo. Siguro kasi nakasanayan na rin ng nanay mo na lagi siyang galit sa'yo. Attitude na na mahirap baguhin. Hindi habang buhay ay nasa ibabaw ng lupa tayo. Lahat naman ng bagay na papag-usapan, hindi yan mareresolba kung kinikim-kim mo lang. Sama kasi ng loob yung iniipon nyo, hindi good memories. At kung ginawa mo ng lahat para makausap, at lahat ng sama ng loob ay nasabi mo na, but nothing's happened, mag-add to cart ka na ng bagong nanay.